Dahil sa labis niyang pagmamahal sa isang babae, nalinlang ang binatang si Jiang Xiaoyong ng sarili niyang kasintahan, na ninakaw ang lahat ng kanyang pera at mana mula sa kanyang mga magulang. Dahil sa pagtataksil na ito, naging palaboy siya, walang tirahan at walang masilungan. Hindi niya inasahan na biglang sasabog ang isang pandaigdigang epidemya na magpapabago sa sangkatauhan, isang virus na naging sanhi upang maging zombie ang karamihan sa tao, at nalugmok ang mundo sa kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, ang iilang nakaligtas ay napilitang magsanib puwersa upang labanan ang mga zombie na kumakain ng laman. Ang ating pangunahing tauhan, si Jiang Xiaoyong, ay pinalad na makasama sa isang grupo ng mga kaibigan at nagtayo sila ng isang ligtas na base para sa kanilang kaligtasan. Sino ang mag-aakalang ang malupit na babaeng si Kui Jing, na dati niyang minahal, ay muling magpapakita, kunwari ay naghahanap ng tulong at kanlungan. Dahan-dahan, sinamantala niya ang kabaitan ni Jiang, kinumbinsi siya, at muling nakuha ang kanyang simpatiya. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, muling isinagawa ni Kui Jing ang kanyang maruming panlilinlang. Hinayaan niyang makalusot ang kanyang tunay na kasintahan at grupo nito sa base ni Jiang. Sinakop nila ito, pinatay ang kanyang mga kasamahan, at pinahirapan siya hanggang sa mamatay. Ngunit gaano man kabigat ang ulan, ito'y titila rin. Sa kabutihang palad, muling isinilang si Jiang isang buwan bago ang lahat ng trahedyang iyon ay mangyari. Buo ang kanyang loob na hindi na niya uulitin ang parehong pagkakamali. Nangako siya ng paghihiganti sa lahat ng nanakit sa kanya at maghahanda para sa nalalapit na pag-atake ng mga zombie. Kamusta sa lahat at welcome! Ngayon ay magre-review tayo ng nobelang, Rebirth in the Apocalypse, I Open Chests to Reach the Peak. Kung nagustuhan ninyo ang video, pakibigyan kami ng like at mag-subscribe sa aming channel. Sana'y mag-enjoy kayo sa panunood. Nagsisimula ang kwento kay Jiang Xiaoyong, ang lalaking bida, na nakabigti, nakatali ang mga palso sa taas. Sa ilalim niya ay isang bakal na hola na puno ng mga zombie, sabik siyang lamunin. Sa harap niya ay nakatayo ang babaeng nagtaksil sa kanya, kasama ang matabang lalaki na ngayon ay kasintahan nito. Sa likuran nila ay mga armadong lalaki, malalaki at nakakatakot. Biglang tumawag si Kui Jing mula sa ibaba, may halong panunuya sa kanyang boses. Jiang Xiaoyong, patay na ang mga kaibigan mo. Wala ka ng halaga ngayon. Nang mapasakamay nila ang base ni Jiang, isa-isa nilang pinatay ang kanyang mga kasamahan. Isang kasama niya ang pinilas ang mukha, isa na may kinagat sa leeg. May babaeng tinamaan sa ulo, duguan, habang nakaluha, hindi naman lang nagkaroon ng pagkakataong isara ang kanyang mga mata bago mamatay. Hindi matanggap ni Jiang ang sinapit ng dalawang pinakamalapit niyang kasama. Mahigpit ang pagkakakagat niya sa kanyang panga, puno ng galit at hinanakit. Kasalanan ko ito, isip niya. Dapat iningatan ko sila. Habang nakabitin pa rin, sinigawan niya ang kanyang mga taksil. Hindi kayo makakaligtas. Darating ang araw, pagbabayaran ninyo ang lahat. Pero tila ang masasamang tao pa ang laging walang kaparusahan. Nakangiti si Kui Jing habang nakasandal sa kanyang bagong kasintahan. Tingnan mo, galit pa rin siya, wika nito. Huwag kang mag-alala, sabi ng lalaki, titiyakin kong pagsisisihan niya ang lahat. Kinuha nila lahat ng gamit at supply ni Jiang. Mayabang na sinabi ng lalaki. Salamat sa naiwan mo, makakatagal kami gamit to. Pinindot niya ang control panel, bumitaw ang lubad, at bumagsak si Jiang sa lupa. Matinding sakit ang naramdaman niya, at bago pa siya makabangon, rumagasa na ang mga zombie patungo sa kanya. Lalaki, babae, lahat sila ay may mapuputlang balat, puting mata, at bukas na bibig na sabik sa laman. Hindi siya makagalaw, nakagapos pa rin. Kinagat siya sa leeg, balikat, tiyan. Nang inig ang buong katawan niya sa sakit. Ngunit ang galit sa puso niya ay hindi nawala. Sa gitna ng matinding paghihirap habang pinupunit ang kanyang katawan, napanatili niya ang kanyang kamalayan. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, tiniis niya ang lahat at sumumpa. Kui Jing, pag nabigyan ako ng pagkakataong mabuhay muli, pagbabayaran mo ang lahat. Lumitaw ang kadiliman. Patay na si Jiang. O akala niya lang. Hindi. Nabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Parang nagising mula sa bangungot, hingal na hingal siya, pawisan. Jiang, anong ginagawa mo? Sigaw ng boses sa kanyang tenga. Nasa sofa siya ng kanyang apartment. Sa harap niya ay si Kui Jing,
nakatayo, ang mga kamay sa balakang. Bakit hindi mo isinama ang pangalan ko sa titulo ng bahay? Mahal mo ba talaga ako? Kaninang-kanina lang, kagat-kagat siya ng mga zombie. Ngayon, narito siya, buhay. Hindi makapaniwala. Tiningnan niya ang paligid. Maaari bang totoo ito? Muli akong isinilang. At, bago pa mangyari ang lahat. Samantala, nakalagay ang mga kamay ni Kui Jing sa kanyang balakang, nakatitig kay Jiang ng masama at galit na galit. Ang lahat ng nangyari sa kanya ay tila isang panaginip lamang, parang ipinakita sa kanya ang hinaharap, kung sino ang magtataksil at kung sino ang tunay na nagmamahal. Sa pag-alala sa lahat ng iyon, hindi napigilan ni Jiang ang bugzo ng kanyang damdamin. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, buo pa, at pinaalalahanan ang sarili, hindi na siya maaaring magkamali muli. Nang kumalma na ang kanyang isipan, nagawa niyang itago ang katotohanan ng kanyang muling pagkabuhay kay Kui Jing, na patuloy pa ring nagsisinungaling sa kanya. Nanatiling tahimik si Jiang, pilit na pinipigilan ang kanyang emosyon habang patuloy ang pagsigaw ni Kui Jing. Ang bride price ay 100 milyon. Wala nang bawasan. Maganda si Kui Jing, oo, ngunit kasuklam-suklam ang kanyang ugali. Laging gusto nang tumanggap, pero ayaw namang magbigay. Noon, madaling napapaikot si Jiang sa kanyang mga salita. Kaya ngayon, nakatayo siya sa harap ng lalaki, nakatawang kamay, may kumpiyansa sa sarili, at nagsasalita na para bang siya ang may kontrol sa lahat. Naiintindihan mo ba? Malamig niyang tanong. Habang pinagmamasdan niya ang eksena, hindi maiwasan ni Jiang na mapaisip. Ang babaeng ito, siya mismo ang nagtaksil sa akin noon. At ngayon, nasa harapan ko siya, hindi pa rin nagbabago. Nararamdaman niyang parang wala siyang magawa, ngunit sinabi niya sa sarili, hindi ako pwedeng kumilos ngayon. Kailangan kong magtimpi. Pero hindi pa rin tumigil si Kui Jing. Mas lalo pang tumaas ang kanyang boses. Bibigyan kita ng oras, pero kung wala kang maibibigay. Sa sobrang absurd ng kanyang sinasabi, hindi na nakatiis si Jiang. Pinutol niya ang usapan at gumawa ng dahilan para paalisin siya. Nagpakita siya ng galit at iginiit. Oo na, gets ko na, umalis ka na lang. Ito ang unang beses na pinakitaan siya ni Jiang ng ganitong asal. Nabigla si Kui Jing. Tumalikod siya, halatang gulat na gulat, bakas sa mukha ang pagkalito at pagkainis. Habang naglalakad palayo, mabilis ang takbo ng kanyang isip. Anong nangyayari? Kailan pa naging ganito si Jiang? Akala ko sunod sa niren lang siya sa akin. Sa loob ng apartment, mahinahong nilok ni Jiang ang pinto. Sandaling humawak pa siya sa doorknob, bakas sa kanyang mukha ang pagkairita, tila ba tinanggalan siya ng tinik o ng masamang espiritu. Tahimik ang buong kwarto. Pagkatapos ng ilang segundo, tumingin siya sa digital na orasan. 5 p.m., 5 ng Hulyo taong 2034. Isip niya, isang buwan na lang. Kailangan kong maghanda bago magsimula ang lahat. Biglang may narinig siyang tunog, parang metallic na ting, na parang nanggaling sa wala. Napatigil siya. Sa harap niya ay lumitaw ang isang kumikislap na interface, nakalutang sa ere. May mensahe, Apocalypse System Activated. Bagong misyon ipinagkaloob pakitapos agad. Pamagat ng misyon, maghanda para sa Apocalypse. Mga kailangan. Magmay-ari ng kahit isang lupain, 0/1. Mag-imbak ng supply na sisipat ng isang taon, 0.365. Gantimpala, 10 puntos. Tandaan, ang puntos ay maaaring gamitin sa system shop para bumili ng survival items. Nang marinig ito, napagtanto ni Jiang, hindi lang siya muling nabuhay, binigyan pa siya ng isang post-apocalypse system upang makatulong sa kanyang paghahanda laban sa mga zombie. Namangha siya, tinitigan ang interface at nagtanong. May system, at may mission points. Anong pwede kong gawin dito? Hindi na siya nagdalawang isip. Pindot agad siya sa System Store. Agad nagbago ang screen. System Store, Physical Enhancement Potion dagdag 1, -20 points. Level 1 Apocalypse Farmer Box, -2 points. Level 1 Protagonist Supply Box, -10 points. Refresh button, -2 points. Habang pinagmamasdan niya ang interface, biglang may naalala si Jiang. Mabilis ang naging seryoso ang kanyang mukha. Sandali, halos makalimutan ko. Sa kanyang nakaraang buhay, sa panahong ito,
abalang-abala siya sa pag-iipon ng dough para kay Kui Jing. Ni isang cousin, hindi niya magamit sa sarili niya. Nagutom siya at nanlupaypay. Hindi niya dapat ulitin iyon. Mabilis niyang hinanap ang cellphone sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito at hindi nagbukas ng browser, diretso agad sa food delivery app. Habang nakatitig sa screen, sinabi niya sa sarili, "Isang buwan na lang, sasakupan ng mga zombie ang mundo. Habang may oras pa ako, kakain ako ng maayos." Makalipas ang kaunting sandali, dumating na ang pagkain. Maliwanag ang lungsod mula sa taas, at inihatid ng delivery rider ang pagkain sa apartment ni Jiang sa mataas na gusali. Puno ang mesa ng iba't ibang masasarap na putahe, pawang mga sikat at mamahaling pagkain, maingat na inayos para sa kanya. Pagkakita niya sa mga pagkain, hindi napigilan ni Jiang ang mapabulalas. Ito na ba yung legendary 3-star dish mula sa pinakakilalang restaurant sa lungsod? Grabe, hindi ko akalaing nagpapadeliver sila rito. Alam niyang malapit nang dumating ang mahirap na panahon, kaya't naisip niya. Kung darating na ang sakuna at posibleng mamatay rin ako, bakit hindi ko nalang sulitin habang kaya ko pa? Kumain ng masarap, gumastos ng malaki. Kumuha siya ng isang piraso ng pagkain, tinitigan ng karne saglit, at sinabi, "Tikman ko nga itong 300,000 yuan na scrambled eggs with tomatoes, ano kaya lasa nito?" Pagpasok ng pagkain sa kanyang bibig, napapikit siya sa sarap. Unay nag-alinlangan siya, pero ilang segundo lang, parang sumabog ang lasa sa kanyang bibig. Napakasarap. Sa sobrang tuwa, para siyang sinaniban ng enerhiya, hinubad pa niya ang kanyang shirt sa labis na kasiyahan. Parang nalunod siya sa purong kaligayahan matapos ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya. Wala siyang inaksayang oras, napaupo siya sa upuan, nakanganga habang sunod-sunod ang subo, parang gutom na tigre na pinakawalan. Walang tigil ang kamay sa pagkuha ng pagkain. Habang abala siya sa pagkain, biglang tumunog ng malakas ang cellphone sa tabi niya. Hawak pa rin niya ang crab leg habang sinulyapan ang screen, may tumatawag. Nang makita niya ang pangalan, napaisip siya. Ito na naman ba yung babae na kaibigan? Tatawag lang para umiyak-iyak sa kaibigan niya. Ayaw man niyang sagutin, pinulot niya ang telepono. Pagkaklik pa lang niya, isang malakas na boses ng babae ang sumabog sa kanyang tenga. "Jiang, ano ba tong ginagawa mo? Paano mo nagawang tretuhin ng ganun si Kui Jing?" Nagsasabi lang siya ng nararamdaman niya. "Ang selfish mo naman, ayaw mo pang ibahagi sa kanya ang kayamanan mo. Anong klaseng pagmamahal yan?" Sa sobrang lakas ng sigaw ng babae sa kabilang linya, parang bingi na si Jiang. Inilayo niya ang cellphone sa tainga at kumuha ng towel, pero hindi pa rin sapat. Hindi pa tapos. Nag-disappear lang si Kui Jing saglit para subukan ka, at hindi mo man lang kinaya. Dapat ibigay mo sa kanya ang bahay, lupa, at 1,000,000 para makabawi ka. Ako na ang kakausap sa kanya, pero kung hindi mo gagawin yan, makipag-break ka na lang. Noong araw, siguro magpapanik si Jiang, magmamadaling ayusin ang lahat para kay Kui Jing. Pero ngayon, alam na niya ang katotohanan. Alam na niya kung sino ang tunay at sino ang mapagbalat kayo. Ang sinabi ng babaeng kaibigan ni Kui Jing ay lalo lang nagpainit ng ulo niya. Wala na siyang pagpigil, sinigawan niya ito pabalik, hawak ang telepono, boses niya'y malakas at puno ng galit. "Ano bang gusto niyong dalawa sa akin? Ang babaeng yun, hindi siya karapat-dapat para sa akin. Layuan niyo ako." Pagkarinig ng matatag na sagot ni Jiang, napatahimik ang babae. Nag-atubili siya, parang naguguluhan, "Jiang, paano mo nagawa to?" Pero ubos na ang pasensya ni Jiang. Bumagsak siya sa sofa, ang mga braso'y nakasangga sa likod habang siya'y nakahilig. Napahinga siya ng malalim at pagod. Ngayon, ang atensyon niya'y nakatuon na lang sa pinakamahalagang bagay. Ang misyon, ang mabuhay sa paparating na apocalypse. Tumangala siya sa kisame, iniisip ang mga posibilidad. Isang piraso ng lupa, anong klaseng lugar ba ang kailangan niya? Kailangang maging tunay na kuta, matatag, ligtas, at ideally, malapit sa tubig at gubat. Bawat detalye mahalaga. Habang malinaw ang plano sa kanyang isipan, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dumiretso siya sa isang real estate center. Moderno ang gusali, may kantab ang interior, at elegante ang paligid. Puro profesional, mga taong nakasuot, formal at sophisticated.
Si Jiang, nakasimpleng damit na praktikal, tila tumatak sa paningin ng lahat. Pero wala siyang pakialam. Hindi siya narito para magpa-impress. Narito siya para maghanda. Pagpasok niya sa lobby, agad siyang sinalubong ng isang staff. Magalang ang babae, bahagyang yumuko, at nagtanong. "Hello sir, bumibili po ba kayo ng bahay o magrerenta?" Sandaling natahimik si Jiang. Nakapasok ang mga kamay sa bulsa, ngunit ayaw niyang patagilan. Kaya't ngumiti siya at masayang sumagot. "Hindi, actually, narito ako para." Bago pa man matapos ni Jiang ang kanyang sasabihin, may isang lalaking lumapit mula sa likuran ng staff at tinawag. Xiao Ning. Ang lalaking ito ay si Manager Zhu, ang tagapamahala ng business operations sa real estate company. Mahigpit ang ekspresyon ng kanyang mukha habang iniaabot ang isang utos sa babaeng empleyado. Xiao Ning, utos ni Manager Zhu, pumunta ka na sa likod at tumulong sa paglipat ng mga estante. Maraming kailangang asikasuhin ngayon. Pagkakita kay Manager Zhu, bahagyang yumuko si Xiao Ning at magalang na tumugon, "Pasensya na po, Manager Zhu, pero inaasikaso ko pa po itong customer." Alam ni Manager Zhu ang sitwasyon, pero kahit ganoon, hinawakan pa rin niya si Xiao Ning sa balikat at itinutulak palayo. Halata sa kanyang mukha ang pagkainis habang sinasabi, "Xiao Ning, wala ka pa ring natutunan sa mga tinuturo ko sa iyo nitong mga nakaraang araw. Wala kang pakiramdam. Umayos ka nga, hindi mo ba nakikita kung paano siya manamit? Mukhang wala namang pambayad." Ang patutsada ni Manager Zhu ay malinaw, dahil mukhang simpleng tao lang si Jiang, hindi ito karapat-dapat bigyan ng pansin. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Jiang ang makaramdam ng inis. Labis siyang nadidismaya sa mga taong mapanghusga at mapera. Napakuyom ang kanyang mga kamao, pinipilit niyang pigilan ang galit. Samantala, nahihiya si Xiao Ning. Lumingon siya pabalik kay Jiang, halatang napahiya sa nangyari. Ngunit bago pa siya makapagsalita, muling nagsalita si Manager Zhu, itinuro si Jiang at may sarkastikong tono. "Hindi mo ba nakikita? Mukha siyang pulubi. Baka nga wala pa siyang pambayad sa CR. Ang mga ganyang tao, hindi na pinapansin." Narinig ni Xiao Ning ang lahat, pero hindi siya makapagsalita, alam niyang boss niya iyon. Si Jiang naman, natigilan sa saglit. Pero matapos ang ilang sandaling katahimikan, tumugon din siya, mariing sinabi, "Anong ibig mong sabihin diyan? Dahil lang sa itsura niya, mas mataas ka na sa kanya." Sanay si Manager Zhu na manghamak ng iba, pero ngayong may pumalag, sumimangot siya at buong yabang na humarap kay Jiang. Ano ngayon kung tinitingnan ko ng mababa ang gaya mong mukhang askal?" Tugon niya, "Dahil lang medyo matagumpay ako, kailangan ko bang intindihin ang mga kagaya mo? Wala akong pakialam kundi sa itsura." Hindi pa siya tapos. Idinagdag pa niya, may halong pang mamaliit, "Kung sa tingin mo'y may kaya ka, sige nga, kung makakabili ka man lang ng banyo na kasing ganda ng kinakainan ko, sige, doon ako kakain sa harap mo." Pagkarinig nito, halata sa mukha ni Jiang na may naiisip siya. Hindi siya sumagot agad, tinitigan lang niya ang lalaki, puno ng kahulugan ang kanyang tingin. Hindi alam ni Manager Zhu na inihahanda na ni Jiang ang kanyang kontra-atake. Bigla siyang tumayo, tumitig ng matalim kay Manager Zhu at kay Xiao Ning. Nangungunot ang kanyang noo, mataas ang kumpiyansa habang binigkas. "Sige, ikaw na mismo ang nagsabi niyan. Maghintay ka lang, bibilhan kita ng lugar kung saan mainit at mabaho ang amoy." Walang may alam kung gaano karami ang pera ni Jiang, maliban sa kanya. Sa katahimikan ng lahat, may dala siyang aura ng panatag na kapangyarihan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang itim na card, hawak sa pagitan ng kanyang dalawang daliri. Payapa niyang sinabi, "Miss, hindi po ako nandito para magrenta ng lupa o bahay ngayon." At sa mas malinaw, mas malakas na boses, idinagdag niya, "Narito ako para bumili ng lupa." Habang sinasabi niya ito, itinuturo niya ang itim na card kay Manager Zhu. Noong una, tinitingnan lang siya ni Manager Zhu nang may pangungutya. Pero ngayong nakikita niyang totoo ang nangyayari, napansin ang butil-butil na pawis sa noo nito, halatang kinakabahan. Maging si Xiao Ning ay gulat na gulat sa kanyang nakita. Habang lumalala ang eksena, dumami ang tao sa paligid, lahat sila'y nakatingin sa kanila, interesado sa kaguluhan. Pagkakita sa card na hawak ni Jiang, namutla ang karamihan sa kanila.
Napanganga ang ilan, habang ang isang lalaki sa likod ay napairitang sigaw. Ano raw? Bibili ng lupa. Narinig ko ba yun ng tama? May isa pa sa likod na napakunot-noo at napabuntong hininga. 3 dekada na akong nabubuhay, pero ngayon lang ako nakakita ng taong bumibili ng lupa gamit ang black card. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid, puno ng tuwa at pagkasabik. Mayaman siya, ganito pala ang itsura ng tunay na bigatin. Ang swerte naman ni Xiao Ning, yung bisita na tinrato niya ng maayos, anak pala ng mayamang pamilya. Mabilis na yumuko si Xiao Ning at itinuro ang daan papasok para kay Jiang. Magalang niyang sinabi, Opo, Sir, dito po kayo. Sasamahan ko po kayo at ipapakita ko ang lahat. Agad namang sumunod si Jiang habang magalang at mainit ang pagtanggap ni Xiao Ning. Naiwan si Manager Zhu sa likod, nanggigigil at galit, nakatitig kay Jiang habang nanggigising ang kanyang tono. Aba, nagyayabang ka pa ha. Tignan natin kung may pambayad ka talaga mamaya. Pagpasok sa pribadong lugar para sa mga VIP clients, pinaupo si Jiang sa isang hiwalay na mesa. Si Xiao Ning ay maayos na nag-abot ng mga dokumento tungkol sa mga lupang ibinebenta ng kumpanya. Ito po ang ilan sa mga ari-arian na available ngayon. Paki-browse lang po at ipapaliwanag ko po ang mga detalye pagkatapos, sabi niya. Ngunit itinulak ni Jiang palayo ang mga dokumento gamit ang kamay, kalmado ngunit diretso. Ayaw niya ng paligoy-ligoy. Tinitigan niya si Xiao Ning at seryosong sinabi. Hindi na kailangang palawigan pa. Sabihin ko na lang kung anong hinahanap ko, tapos tignan mo kung meron kayo. Sige po, sir. Pakisabi lang, sagot ni Xiao Ning. Ang pagbili ng lupa ay para sa paghahanda ni Jiang sa paparating na sakuna, isang posibleng epidemya. Sandaling pinag-isipan niya, hinaplos ang baba, at sinabi. Kailangan kong lupa na napapalibutan ng bundok at ilog, dapat may malinis at dumadaloy na tubig, madaling daanan ng sasakyan. Mas okay kung may gusali na, gaya ng pabrika o mas malaki pa. Nagulat si Xiao Ning, hindi karaniwan ang ganoong kondisyon para sa isang karaniwang mamimili. Bahagya siyang natigilan, hawak pa rin ang mga papel sa kanyang dibdib. Isipin ko po muna, sagot niya. Biglang dumating si Manager Zhu, may pangit na ekspresyon sa mukha. Narinig niya ang hinihingi ni Jiang, at agad siyang sumabat. Hindi ba't ang lupa sa kanlurang bahagi ng lungsod, eksaktong ganyan? Nagulat si Xiao Ning sa tinig ng manager, at agad na tumalikod. Manager, opo, yung kanlurang bahagi. Pero agad siyang nagpaliwanag. Pero Manager Zhu, yung T-Capital Land po ba ang tinutukoy ninyo? Hindi pwede iyon. Marami pa pong under construction doon, at may mga issue pa pong hindi natatapos. Hindi pa pwedeng ibenta sa customers. Alam ng direktor na hindi dapat ibenta ang lupang iyon, pero sinasadya niyang ipilit iyon, may masamang intensyon. Malamig at mapanlin lang ang kanyang tingin kay Jiang. Buong yabang at panghahamak ang kanyang tono. Ibinebenta. Anong binibenta natin sa isang gaya niya? Tingnan mo yan, wala ngang pera, ang daming arte. Hindi yan bibili. Nagpapagulo lang yan dito. Tahimik lang si Jiang, hindi pinatulan ang panlalait. Tumalikod siya kay Manager Zhu at muling hinarap si Xiao Ning. Yung lupa ba sa West District, tugma ba talaga sa mga hinihingi ko? Nag-alinlangan si Xiao Ning, pero agad ding sumagot. Tugma po, pero may problema lang. Yung mga kwarto sa taas ng pabrika ay sira-sira, magulo. At nawawala na rin ang team leader ng construction doon. Mabilis na kinuha ni Jiang ang mga dokumento, binuksan ito sa pahinang may litrato ng lupa, at maingat na pinag-aralan. Habang binabasa niya, nag-isip siya sa sarili. Perfecto ang lokasyon. Tugmang-tugma sa lahat ng kailangan ko. Matibay ang bakod, madaling ipagtanggol pero mahirap lusubin. At ang hindi pa tapos na gusali, bonus pa yan. Makakatipid ako sa gastos at oras sa pagpapatayo. Nang makumpirma niyang swak ang lupa, ibinalik niya agad ang dokumento kay Xiao Ning at mariing sinabi. Ito ang gusto ko. Pwede na tayong dumiretso sa bayad at kontrata, hindi ba? Hindi makapaniwala si Xiao Ning, paano niya nagawang bilhin ang ganoong klase ng lupa, na halatang puno ng problema. Nagulat siya, yumuko agad at inabot muli ang dokumento, sabay sabing. Pasensya na po, sir, parang may mali po ata. Nataranta si Xiao Ning.
Napatigil, napalaking ang mga mata. Oo, bulalas niya, napahiya at nalito. Muli siyang yumuko at mahina ngunit same time na nagtanong. Sir, sigurado po ba kayo sa pagbili ng sirang pabrika na yan? Walang pag-aatubili, tumanggo si Jiang, sabay sulyap kay Manager Zhu na tila nais niyang tusukin ng tingin. Oo, sigurado ako. Simulan na natin ang kontrata at bayad. May naghihintay pang maglinis mamaya, hindi ba? Natahimik si Manager Zhu. Hindi na siya makapagsalita. Tanging ang pagkayem ng kanyang panga at galit na titig ang naipakita niya. Isang malaking araw ng kapalpakan para kay Manager Zhu. Sinadya niyang irekomenda ang pinakapalpak na lupa para mapaalis si Jiang, pero hindi niya inaasahan na iyon mismo ang magiging perpektong lupang hinahanap nito. Bitbit ang resibo, nanginginig si Manager Zhu, at sa wakas, napasigaw na lang siya. Hindi pwede to. Hindi ito maaaring mangyari. Kanina lang ay mayabang pa si Manager Zhu, tinitingnan niya ang iba mula sa itaas. Pero ngayon, binabayaran niya ang presyo ng kanyang pagmamataas. Ang dati niyang kay-abangang linya, kung may pera yang si Jiang, kakain ako ng lupa, naging malaking problema na ngayon. Pawis na pawis at halatang kinakabahan, napasigaw si Manager Zhu, ano to? 300,000, advance pa lang yan ha. May taong kayang gumastos ng ganito kalaki sa isang pabrika na hindi pa tapos. Hindi ako makapaniwala, hindi ito totoo. Nang makita ni Jiang ang itsura ng pagkabigo sa mukha ni Manager Zhu, tumayo siya, lumapit, at maraang tinapik ang balikat nito. May bahid ng panganib sa kanyang mga mata, bahagyang ngumiti at bamulong. Oy, kaibigan, nabayaran ko na, ikaw naman ang gagawa ng parte mo. Basta kumain ka ng maayos, bibigyan pa kita ng rocket pagkatapos. Panahon na para maturuan siya ng leksyon sa kabab ang loob. Nanatiling nakatayo si Manager Zhu na parang estatwa, namumutla, basang-basa sa pawis. Hindi na inintindi ni Jiang ang mga susunod na mangyayari, tumalikod na lang siya at umalis. Sa gilid, nakatingin ang mga kasamahan ni Manager Zhu na kanina pa nagmamasid sa buong eksena. Naghihintay lang silang matapos ang deal para makalabas na ang kanilang mga cellphone at i-livestream ang pagkain ng lupa ni Manager Zhu. Isa sa kanila ang agad lumapit, hawak ang telepono, oy pare, naka-set up na ang livestream mo. Go na, simulan mo na. Tuwang-tuwa rin ang iba, isa pang lalaki ang tumakbo papalapit, nakangisi at nagsabi. Bossing, hindi maganda ang tiyan ko ngayon, pero tiyak, may isusuka akong bagay para sayo. Hindi inakala ni Manager Zhu na seryoso pala ang mga ito, akala niya'y puro biro lang. Pero nang magsimula silang magseryoso, pumalag na siya at inatras ang braso. Habang nangyayari ang lahat ng ito, isang system notification ang lumitaw sa harap ni Jiang. Nakumpleto niya ang isang gawain sa loob ng post-apocalypse system. Ang mission, mas mahigit, maghanda para sa natural na kalamidad. Kailangan mong magkaroon ng sariling lupa at mag-imbak ng supply para sa buong taon. Nakakuha siya ng points na maaari niyang gamitin sa shopping center ng system bilang gantimpala. Naglalakad palabas si Jiang, nakapasok ang mga kamay sa bulsa ng kanyang jacket, tahimik at malalim ang iniisip. Iniisip niya kung ilang pera pa ang kakailanganin niya para makumplito ang food supply na kailangang itabi para sa darating na krisis. Ang perang ginamit niya para sa lupa ay halos naubos na. Kailangan niyang makahanap ng paraan para kumita pa ulit. Habang abala sa pag-iisip at nasa ilalim ng kanyang system task, hindi niya namalayang may lalaking nakasuot ng puting suit na bumangga sa kanya. Ang lalaking ito ay si Li Shoxiong, ang karelasyon ni Kui Jing, isang lihim na relasyon. Nakilala ni Li Shoxiong si Jiang. Napalingon siya, tinitigan ng paalis na si Jiang habang mabilis na naglaro ang mga tanong sa kanyang isip. Si Jiang ba yun? Anong ginagawa niya rito? Pero hindi na niya pinagtuunan ng pansin, bumalik siya sa direksyong tinatahak niya. Pagpasok niya sa lobby, bigla siyang napatigil, parang nashock siya sa eksenang tumambad sa kanya. Si Manager Zhu, napapalibutan ng mga empleyado ng kumpanya, isa sa kanila ay may hawak na kung anong kakaibang bagay na tinututok sa bibig ni Manager Zhu, samantalang ang isa ay hinahawakan ang baba niya, pilit na ibinubuka ang bibig para mapadali ang seremonya. Hawak ng isa ang cellphone at ini-livestream ang lahat, kahit pa upscale pa ang setting ng lugar.
Napasigaw si Li Shoxiong, gulat na gulat. Anong ginagawa niyo? Anong kalokohan to? Lumipat ang eksena sa bahay ni Kui Jing. Ang babae ay nakaupo ng mag-isa, mukhang sobrang mapang-akit, suot ang maigsing shorts na halos hindi na natatakpan ang kanyang fishnet stockings, at isang top na malalim ang hiwa, lantad ang kanyang malusog na dibdib. Habang nagpapahinga at nagyoyosi, ang kilos niya ay malaya at may pagkarebelde. Biglang tumunog ang telepono sa mesa, isang hindi kilalang numero. Agad niya itong sinagot, may malanding tono sa boses, Li Shoxiong, iniisip mo pa rin ako, no? Pero bago pa siya makapagsalita ng mas marami, malakas na boses ang narinig mula sa kabilang linya, si Li Shoxiong mismo, Sigal. Si Jiang pumunta sa real estate company kanina para bumili ng lupa. Alam mo ba yun? Pagkarinig pa lang ng tungkol sa pera at lupa, biglang tumayo si Kui Jing. Malakas niyang sinampal ang vanity table, kaya nag-ingay ito ng malakas. Sabay nawala ang composure niya. Ano, bumibili siya ng lupa, saan siya kumuha ng perang pambayad? Mabilis na nagbigay pa ng detalye si Li Shoxiong. Advance pa lang 300,000 na. Sa tingin ko yun yung perang itinabi niya para sa iyo, para sa kasal niyo. Pagkarinig nito, nawalan na lahat ng hiya si Kui Jing. Sumigaw siya sa telepono, parang nanakawan ng buong kayamanan. Ano, gago siya, ginamit niya ang pera ko. Pera ko yun. Automatic niyang inangkin ang pera, akala niya talaga pera niya iyon, kahit walang basehan. Sinubukan siyang pakalmayan ni Li Shoxiong, Kui Jing, kalma lang muna. Harapin mo si Jiang, tanungin mo kung anong totoo. Pero hindi na siya mapigil. Sa isip niya, nasayang ang dapat ay wedding fund, kaya nagdilim ang kanyang paningin. Galit na galit siyang sumagot. Anong tatanungin ko? Wala akong pakialam. Ang kapal ng mukha ng gagong yun. Gagamitin niya ang pera ko. Ngayon, sisiguraduhin kong sisikat siya online, mapapahiya siya sa buong internet. Samantala, sa bahay naman ni Jiang, nakaupo siya sa sofa, nakahawak sa baba, malalim ang iniisip. Naubos na niya ang lahat ng pera na naipon niya para sa kasal nila ni Kui Jing, at ginamit niya ito para sa lupa. Ngayon, kailangan niya pa ng mas malaking pera para makabili ng material sa pagtatayo ng base bago matapos ang taon. Saan ako kukuha ng ganito kalaking pera? Tanong niya sa sarili habang tinitimbang ang sitwasyon, food supplies, construction, lahat kailangan ng pera. Bigla siyang naputol sa pag-iisip, may malalakas na katok sa pintuan. Tanjina, ano tong ingay? Bulong niya, sabay bangon, medyo inis. Pagbukas ng pinto, nandoon si Kui Jing, kasama ang kaibigan niyang babae, parehong galit ang itsura, parang may hinahabol. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Jiang, naguguluhan. Pero hindi na siya binigyan ng tsansa makasagot, lumapit si Kui Jing, nakatayo ng pasugod, parang handa sa laban. Singkit ang mga mata, senggal ang mukha. Anong ginagawa mo ha? Anong kapal ng mukha mong gamitin ang pera ko? Sumingit pa ang kaibigan niya, seryoso rin ang mukha, parang backup. Narinig ni Jiang ang lahat ng ito at ang unang pumasok sa isip niya. Tanga ba talaga siya o umaacting lang? Hindi na siya yung dating mahina at sunod sanyeran. Sawang-sawa na siya sa mga ganitong ugali. Sumigaw siya pabalik, halatang inis. Ha? Anong pinagsasasabi mo? Totoo, dati siyang inosente, pero ngayon, hindi na. Itinutok ni Kui Jing ang daliri niya sa mukha ni Jiang, para siyang reyna ng mundo habang sumisigaw. Huwag mong akalaing hindi ko alam. Ginamit mo ang wedding money ko para bumili ng lupa. Akin ang perang yun. Kaya kung ginamit mo sa lupa, akin na rin ang lupang yun. Napailing si Jiang. Anong klaseng delusyon to? Ang babae, nagsabi ng batas na siya lang ang may alam. Wala na siyang masabi. Tinitigan niya si Kui Jing ng may matinding pagkasuklam at matabang sinabi. Grabe ka, wala ka talagang kahihiyan. Sabay hinugot niya ang makapal na bangkos ng pera mula sa bulsa. At ipinukpok ito sa balikat ni Kui Jing. Pakinggan mo ko, may pera ako. Sigaw niya. Tinitigan ni Jiang si Kui Jing ng diretso sa mga mata at tinapos ang usapan sa isang matalim na pahayag, siguradong tatatak ito sa isip ng babaeng walang pakialam. Kahit isang kasing, hindi kita bibigyan. Napako ang tingin ni Kui Jing sa makapal na pera na bumagsak sa kanyang balikat.
Nanlaki ang mata niya, hindi makapagsalita. Parang na-paralyze, natigilan sa kinatatayuan niya. Pero hindi pa tapos si Jiang, nagpatuloy siya, diretsahang nagsalita. Huwag mong akalaing hindi ko alam ang ginagawa niyo ni Li Shaoxiong sa likod ko. Sa wakas, napansin ni Kui Jing ang malaking pagbabago sa kanyang nobyo. Pero kahit ngayon, wala siyang ideya kung ano talaga ang ibig sabihin ng guilt o konsensya. Namumula na sa galit ang mukha niya, halos mamula-pula na ng parang ube. Galit na galit ang mga mata, nakatitig kay Jiang. Paano niya nalaman? Anong nangyari? Sobrang ingat ko sa bawat bukang, imposibleng mahuli ako. Bulong niya sa sarili. Ngayon lang talaga nagalit ng ganito si Jiang. Nakita ito ng kaibigan ni Kui Jing na kanina patahimik sa gilid, kaya agad siyang sumingit para pakalmayan ang sitwasyon. Hehe, hala, relax kayo pareho. Maliit na away lang to, misunderstanding lang talaga. Sabi niya habang pilit ngumiti at humaharang. Pero hindi na sumagot si Kui Jing, galit na galit pa rin, nakatingin lang sa sahig, nanginginig sa inis. Ayaw nang makisali pa sa drama si Jiang. Hinawakan niya ang doorknob, halatang naiinis na. Sumigaw siya ng may tensyon sa boses, misunderstanding. Kalokohan, walang misunderstanding. Bagay na bagay silang dalawa ni Li Shaoxiong. Pagkasabi nun, malakas niyang isinara ang pinto sa mukha ng walang hiya niyang ex. Pero bago tuluyang magsara ang pinto, bumanat pa siya ng huling insulto. Lumayas ka na, sawa na kung makita yang pagmumukha mo. Sa labas, gulat pa rin si Kui Jing. Pero hindi dahil iniwan siya ng nobyo. Nalilito siya dahil hindi niya matanggap kung paano siya nahuli. Paano niya nalaman? Laging maingat ako sa bookings, walang bakas na maiiwan. Tanong niya sa sarili. Pagkatapos ng tensyon, tahimik na pinindot ng dalawang babae ang elevator button. Handa na silang umalis, pero halatang bagsak ang mood nila. Tahimik silang naghintay. Hawak ni Kui Jing ang sarili niyang braso, halatang wala sa sarili. Lumapit ang kaibigan niya, dahan-daw ang hinawakan ang kamay ni Kui Jing. Sabay tanong, Kui Jing, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ganyan ba kayo ka-close ni Li Shaoxiong? Tahimik si Kui Jing, nakayuko. Pagkaraan ng ilang segundo, mahina niyang sagot, well, ilang beses na rin kaming nagkita, sa pribado. Napabuntong hininga ang kaibigan, sabay haplos sa noo, halatang stress na. Ang bigat nito, hindi magiging madali to. Balik muna tayo, isipin natin anong susunod na gagawin. Tumango si Kui Jing, wala nang ibang masabi. Oo na lang, siguro yan na ang pinakamatalinong gawin ngayon. Ilang sandali pa, dumating ang elevator at bumukas ang pinto. Sabay na pumasok sina Kui Jing at ang kanyang kaibigan. Pero sa likod ng tahimik na pagpasok, unti-unting lumabas ang tunay na ugali ng kaibigan ni Kui Jing. May matalim at tusong tingin, tinitigan niya ang likod ni Kui Jing at lihim na nag-isip. Kui Jing, nagsimula ka na ng gulo kay Jiang. Hindi na ako magpipigil. Sino bang nagsabing magkaibigan talaga tayo? Ha? Tahimik siyang napangisi. Matagal na siyang may gusto kay Jiang, pero lagi siyang nauunahan ni Kui Jing. Ngayon na may problema na ang dalawa, nakita niya ang pagkakataong maagaw ang atensyon ni Jiang. Samantala, matapos niyang harapin ang dalawang babaeng istorbo sa kanyang buhay, dumiretso si Jiang sa lupa na kakabili lang niya upang tingnan ang progreso ng konstruksyon sa hindi pa natatapos na workshop. Tinanong niya ang foreman, kailangan ko itong i-renovate. Gaano katagal bago matapos? Pinag-usapan nila ni Foreman Lee ang plano para sa construction. Isa-isang binanggit ni Foreman Lee ang kailangang gawin. Pag-rebuild ng mga pader, pagtayo ng watchtower, pagkabit ng Texas barbed wire, paglalagay ng makakapal na bakal na pinto, paggamit ng bulletproof glass. Pagkatapos niyang ilatag ang lahat, itinabi ni Foreman Lee ang plano, sabay casual na tanong. Boss, pwede ko bang itanong, may nakaaway ka bang makapangyarihan? Sumangkit ang mga mata ni Jiang, halatang naiirita sa tanong. Sumagot siya ng malamig, huwag kang tanong ng tanong. Hindi nakakabuti yung masyadong maraming alam. Isang buwan, tapos agad, magkano kailangan mo, diretsuhin mo na. Nagulat si Foreman Lee sa sinabi. Isang buwan, boss, kulang yan. Lalong tumulim ang boses ni Jiang. Sabihin mo lang kung kaya mo o hindi. Kung hindi, buong kumpanya mo ang may problema.
Napabuntong hininga ang foreman, sabay reklamo, grabe naman, may kumpanya rin akong kailangang buhayin, boss. Pero hindi pa rin umatras si Jiang, boss na boss ka pala. Malambot ang puso. Medyo nahiya ang foreman, kaya pilit na ngumiti habang nagsalita, hindi po sa ganun, ang ibig kong sabihin, kailangan lang po talaga ng mas malaking budget. Di ba boss, pera ang solusyon sa lahat? Sumimangot si Jiang, sabay tanong. Magkano? Nag-alinlangan si Foreman Lee, pero itinataas ang dalawang daliri, sabay sabi. Boss, kung gusto niyong matapos sa loob ng isang buwan, kailangan naming i-push buong kumpanya ko. At least, 20 milyon. Tumango si Jiang, hinulaan niya na rin ang halaga. Pagkatapos, sabi ni Foreman Lee. Pero boss, kailangan namin ng at least 5 milyon agad, pang-ponder ng kumpanya habang gumagawa. Pumayag si Jiang, ayos. Ipapadala ko sa loob ng 1 linggo. Simulan niyo na agad ang trabaho. Medyo nailang si Foreman Lee, kaya agad niyang sinabi, boss, medyo mahirap po kung di pa bayad. Pero pinatong ni Jiang ang kamay sa balikat ng foreman, sabay sabi ng paniniguro. Huwag kang mag-alala, hindi ako tatakbo sa utang. At kung hindi kita mabayaran, kunin mo na lang yung lupa. Classic na pangako ni Jiang. Nag-alinlangan pa si Foreman Lee, pero dahil malaki ang client, napilitan siyang pumayag, sige boss, kung ganon, ayos na tayo. Sa hindi malamang paraan, nalaman ng kaibigan ni Kui Jing kung saan bumili ng lupa si Jiang. At hindi nagtagal, dumating siya doon. Masigla siyang lumapit, palundag-lundag pa, sabay sigaw, Mr. Jiang. Nang marinig ang pamilyar na boses, agad na napalingon si Jiang. Hindi inaasahan, bigla siyang hinawakan sa braso ng babae, sinadyang ipahid ang dibdib niya sa braso ni Jiang habang masigla itong nagtanong, may maliwanag na ngiti sa labi. Nagulat si Jiang, kaya agad niyang inalis ang braso niya, pero lalo pang humigpit ang hawak ng babae, ayaw siyang pakawalan. Ang kaibigan ni Kui Jing, na tila may kakaibang, sixth sense, lumapit ng walang kahihiyan. Walang pag-aalinlangan, dumaikit siya kay Jiang at sinabi sa mapaglarong tono, Oy, anong tsamba naman ito, nagkita tayo. Inihilig pa niya ang ulo niya sa balikat ni Jiang, isang bagay na lalo lang nagpasama ng loob nito. Tinitigan niya ang mukha ng babae, ang kanyang pakikitungo, at kung paanong basta-basta na lang siya dumidikit. Galit na ang nararamdaman ni Jiang. Hindi ka panipaniwala, isip niya. Sa nakaraang buhay ko, kinuha ni Kui Jing ang lahat sa pamilya ko. At ikaw, nandyan ka lang, tumutulong sa kanya. Ngayon, hindi ko na ito palalampasan. Ngayong buhay na ito, babawiin ko lahat, may tubo pa. Pero kahit puno ng inis, pinanatili ni Jiang ang mahinahong boses, anong ginagawa mo rito? Imbes na sagutin, tuloy pa rin sa pakyut ang babae, nagniningning ang mga mata habang biglang nagpalit ng paksa. Wow, ito ba yung lupa na binili mo? Ang ganda ng tanawin. Magpapagawa ka ng malaking villa dito, di ba? Lalo lang siyang nena sa sobrang tamis ng tono nito, lalo na't hindi siya nagtitiwala sa babaeng kaharap. Agad niyang inalis ang kanyang braso. Umatras ng mabilis para magkaroon ng distansya, at matigas ang boses na sinabi. Wala kang pakialam sa mga ginagawa ko, tama ba? Napahinto sa gulat ang kaibigan ni Kui Jing, di makapaniwala sa malamig na pakikitungo ni Jiang. Umalis ito ng dir-diretso, hindi man lang siya tiningnan ulit. Buong atensyon ni Jiang ay ibinalik sa construction site, habang ang babaeng naiwan sa tabi ay nakakuyom ang kamao sa galit. Hindi niya maintindihan ang inaasta ni Jiang. Anong nangyayari? Dati, konting hawak lang, pulang-pula na siya at kabado. Pero ngayon, ni hindi siya tumugon kahit konti. Maya-maya, nakita ni Jiang ang dalawang trabahador na may maling sinusukat, kaya mabilis siyang lumapit. Mali yan. Dapat mas malapad ng kalahating metro ang pintuan. Wala pa rin siyang pakialam sa babae sa likod niya na pilit na sumusunod. Tumawag ito, medyo nahihiya. Hey, Jiang, ngunit may plano siya. Gigil na gigil siyang agawin si Jiang mula kay Kui Jing, at ang lupa rin ay gusto niyang angkinan. Hindi ko pwedeng palampasin to. May lamat na ang relasyon nila ni Kui Jing. Kapag natanggal ko si Kui Jing ngayon, akin na si Jiang. Akin na rin ang lupang to. Pagkatapos ng construction site, bumalik si Jiang sa kanyang apartment.
Umupo siya sa pamilyar na sofa, pagod pero tahimik. Hindi niya pinapansin ang paligid. Ang utak niya nakatuon sa 2 pulang land certificate na nasa ibabaw ng mesa. Malalim siyang nag-isip, ibinigay ko sa bangko ang bahay na to kapalit ng 3 milyon, pero kulang pa rin para sa unang phase ng proyekto. Kailangan ko pang kumita. Ipinatong niya ang kamay sa isa sa mga titulo, matagal siyang napahinto, hanggang sa biglang nagliwanag ang kanyang isipan. Tama, darating na ang apocalypse. Ano ngayon kung ibenta ko itong bahay ng paulit-ulit? Panalo ako, wala rin namang mawawala sa kanila. Pagdating ng katapusan, hindi na nila kailangan ng pera. Kunin ko na ngayon, parang paunang bayad lang. Napapikit si Jiang at tumango, buo na ang kanyang desisyon, ganito ko na lang to aayusin. Pero kakaisip pa lang niya ng solusyon. Bigla na namang may problema. May lalaking nasa labas ng kanyang pintuan, malakas ang katok at paulit-ulit ang sigaw. Buksan mo to, buksan mo ang pinto ngayon din. Napairap si Jiang, lumingon sa pinto, sabay bulong sa sarili. Putik, sino na namang baliw to? Sa sandaling iyon, naisip ni Jiang na malamang ang kumakatok ay ang matandang kapitbahay na palaging nanggugulo. Habang binubuksan niya ang pintuan, iniisip niya. Malamang si Ginoong Lina naman yan yung matandang nasa ibaba. Wala nang iba na ganito kabala. Mayaman na nga yung tao, binili na ang unang at pangalawang palapag, ngayon ginugulo pa ako para lang bilhin ang ikatlong palapag. Pero plano ko pa namang gawing honeymoon suite ang kwarto rito. Hindi ko ibebenta sa kanya. At ngayon, lalo pa siyang nanggugulo. May pintura pa sa pinto ko, basura kung saan-saan, pati korona ng patay inilagay sa harapan. Lahat ng maruming taktika, ginagawa niya para lang mangabala. Pagkabukas ng pinto, bumungad ang isang matandang kuba, puti na ang buhok, at suot ang isang lumang, kupas na coat. Mukha itong kuripot at maliit ang loob. Walang pasakalye, pasiga na agad itong nagsabi, tumatalon-talon ka na naman kagabi. Ano? Hindi na nakapidyo si Jiang. Mariin ang kanyang tinig, pero mahigpit pa ring hawak ang pinto. Tapos ka na ba? Nakatulog na ako bago mag-alas 10 kagabi. Anong titulan, ang sinasabi mo dyan? Hindi rin nagpapatalo ang matanda. Bangwelo ito at lalo pang nilakasan ang sigaw, wala akong pakialam. Narinig ko, malinaw na malinaw. Ayaw ng patulan pa ni Jiang. Iniling ang mukha palayo, habang iniwagayway ang kamay. Sige na, tapos na. Gusto mo naman talaga tong bahay ko, di ba? Ayoko na, ibebenta ko na sayo. Natigilan ang matanda, hindi makapaniwala sa narinig. Totoo ba yan? Tanong niya, halatang nagulat pero biglang nabuhayan. Nakatayo si Jiang, nakapamaywang, at malamig na nagsalita, oo, pero may isang kondisyon. Nakunat ang noo ng matanda. Anong kondisyon? Tanong nito, medyo nag-aalangan. Ngumiti si Jiang, alam niyang hawak na niya ang alas. Hindi ko pa makukuha ang bagong apartment sa loob ng 6 na buwan. Kailangan kong manatili rito hanggang sa panahong yun. Sa pagbili mo ng bahay na to, kailangan mong ibigay ang 5 milyon ng buo. At ako ang magbabayad ng natitirang utang sa bagong unit. Napaisip ang matanda, halatang nag-aalangan pa, pero bago pa siya makapagsalita, binuksan ni Jiang ang pinto ng bahagya, sabay sabi ng malamig, kung ayaw mo, kalimutan na lang natin to. Nang makitang isasara na ang pinto, mabilis na isiniksik ng matanda ang ulo niya sa pagitan ng pinto, sabay hawak sa gilid nito. Sige na nga, basta magkontrata lang tayo para malinaw. Ngumiti si Jiang, tila normal lang ang lahat. Walang problema, magpapirma tayo ng kontrata. Pero sa loob-loob niya, tahimik siyang nagdiriwang. Tiningnan niya ang matanda at nag-isip, hey, hintayin mo lang ang pagbagsak mo, matandang tuso. Makaraan ang ilang oras, gaya ng napagkasunduan, agad na nagpadala ng pera ang matanda, buong halaga. Tiningnan ni Jiang ang kanyang telepono, sinek ang balanse, at ngumiti sa sarili. Ayos, may 5 milyon na ako mula kay Ginoong Li. Isama pa ang 3 milyon na utang sa bangko, 8 milyon na lahat. Lumabas ang abiso mula sa sistema na nagsasaad ng bagong misyon. Magmay-ari ng isang kumpletong lote at maghanda ng mga materyales para sa buong taon. Misyon 0/365, gantimpala, 10 puntos. Maaaring ipagpalit ang puntos sa system store. Agad na pinindot ni Jiang ang accept button,
ngunit hindi pa siya makapagpatuloy dahil hindi pa tapos ang gawain. Sa isip niya ay naisip niya, uunahin ko munang tapusin ang mga gawain sa sistema bago ko kunin ang mga gantimpala. Lumipat ang eksena sa pinakamalaking shopping mall sa lungsod, napakagarbo at moderno. Bitbit ang bulsang puno ng pera at puspos ng determinasyon, handa na si Jiang sa kanyang susunod na misyon, mag-ipon ng pagkain at supply na tatagal ng isang buong taon. Mabilis at may layunin siyang naglakad sa mga pasilyo ng supermarket, tulak ang kariton, habang kumikislap sa system interface ang paalala, paghahanda para sa isang taon, supply of provisions, 350 over 365. Ang mabilis at malakihang pamimili niya ay agad nakatawag pansin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, nalilito sa kanyang kakaibang pagmamadali. May isang lalaki na yumuko sa babae sa tabi niya at bumulong, grabe, todo-todo siya. Tumingin ang babaeng nakasuot ng kayumanggi na may pag-iingat at sumagot, oo, baka mas mabuti pang umiwas tayo. Patuloy na nag-ingay ang mga kariton habang si Jiang ay walang tigil sa pagbubuhat ng mga pangunahing gamit sa napakaraming kariton. Hindi nagtagal, umabot na sa higit 10 kariton ang napuno niya, kaya't mas dumami pa ang mga usyosong nakatingin. Pinagmasdan muli ng magkapareha habang pinupunasan ni Jiang ang pawi sa kanyang noo, bakas ang pagod mula sa matinding pagbili. Napabulong ang babae sa kanyang sarili, bakit kaya ang dami niyang binibili? Ano bang pinaghahandaan niya? Ngumiti ang lalaki at umiling, baka isa lang yan sa mga sobrang seryoso sa survival prepping, sabay mahina niyang tawa. Ngunit sa mismong sandaling iyon, lumitaw ang abiso sa harap ni Jiang. Mission complete na kumpleto ang supply para sa 365 araw, plus 10 puntos. Mayroon na siyang kabuoang 10 puntos, ang kanyang unang totoong tagumpay sa paghahanda para sa mga darating na araw. Agad siyang nagbukas ng system store para maghanap ng kapaki-pakinabang na gamit. Napansin niya ang isang bagay na swak para sa kanya, character upgrade box. Mahalaga ang pagpapalakas ng mga katangian sa panahon ng apocalypse, at sakto, 10 puntos ang presyo. Wala nang pag-aalinlangan, kailangan ko agad palawakin ang mga bentahe ko. Pipiliin ko to. Mabilis niyang pinindot ang opsyon at agad siyang inabisuhan ng sistema. Matagumpay ang transaksyon. Nabawas ang 10 puntos. Natitirang balanse, 0. Sa harap niya ay lumitaw ang isang parihabang ball na may dekorasyong kumikislap, mga mahiwagang simbolo na hugis tandang pananong, at sa itaas ay may simbolo ng infinity. Nang bumukas ang ball, nakita niya ang isang titanium na singsing na may malaking diamante na may bahid-lilang kulay. Kasabay nito, lumabas sa screen ang paglalarawan. Space Ring Level 1. May sariling 500 metro na espasyo sa loob. Normal ang daloy ng oras sa labas ngunit humihinto ito sa loob. Inabot ni Jiang ang kumikislap na singsing. Dahan-dahan itong lumutang sa pagitan ng kanyang mga palad, kumikislap ng maliwanag. Namangha siya, nanlaki ang mga mata at napabukas ang bibig. Ha! Alam ko na, sabi niya na may ngiting tagumpay. Sigurado ako na makakakuha ako ng ganito kaastig sa unang draw. Solid. Tuloy-tuloy niyang tinitigan ang singsing habang iniisip, ibig sabihin, kung maglalagay ako ng sariwang pagkain dito, hindi ito mapapanas. Perpekto. Matapos masiyahan sa gantimpala ng kanyang unang misyon, hindi nagtagal ay lumabas ang panibagong abiso mula sa sistema, bagong misyon, 10 taon ng kasaganaan, 10 taon ng supply hindi bababa sa 10. Gantimpala, 20 puntos. Biglang may malakas na tinig na sumigaw mula sa di kalayuan, sino yan? Isang lalaking naglalakad habang sumisigaw ang tumawag pa ulit, sino ang may lakas ng loob na pumunta rito at manggulo? Ang kanyang boses ay buo at matapang, hindi madaling baliwalain. Sa likod niya, 2 gwardya ang nakasunod ng malapitan. Ang lalaking nakasuot ng suit ay halatang may posisyon sa shopping center. Lumapit siya, at nang makita si Jiang, bahagyang napaatras sa gulat at nagtanong, ikaw ba si Jiang? Mukhang kilala na niya si Jiang noon pa, ngunit hindi pa rin nawala ang seryoso at matigas niyang ekspresyon. Nakilala rin siya ni Jiang at tinanong pabalik, Yang Tao. Ikaw ba yan? Magkakilala sila, pero halatang hindi maganda ang kanilang nakaraan. Kita sa mukha ni Jiang na hindi siya natutuwa sa muling pagkikita.
Noon pala ay magkaklase sila sa middle school, at si Yang Tao ay isa lamang alalay ng isang siga na si Zhang. Mahilig lang itong mambuli ng mahihina, pero duwag sa mas malakas. Naalala ni Zhang ang mga araw na hinarang siya ni Yang Tao at ng kanyang barkada para hingan ng protection money. Magkaedad lang sila pero lagi itong umaasta na parang siya ang boss. Minsan pa nga ay gumawa si Yang Tao ng patakaran para sa kanya, yung bayad sa proteksyon noong nakaraang linggo, ay 10 yuan. Bilasan mong magbayad. Pero hindi natakot si Zhang noon at matapang na sumagot, bayad mo sa puwet mo. Kung gusto mo, kunin mo kay Zhang Shengjie. Muling pumasok sa isip ni Zhang ang lahat ng bangayang iyon noong sila'y nag-aaral pa. Hindi niya akalaing magkikita sila rito. Walang pag-aatubili, tinuro ni Yang Tao ang mukha ni Zhang at pasigaw na inutusan, Zhang. Ano bang ginagawa mo? Isauli mo lahat yan sa pwesto. Kung hindi, huwag mo kong sisisihin sa pagiging masama ko. Inisip ni Yang Tao na isa lang ordinaryong tao si Zhang na bumili ng napakarami, kaya pinaghinalaan niya agad na manggugulo ito. At dahil sa kanilang nakaraan, mas naging matapang at mayabang pa siya. Pero alam ni Zhang kung anong klaseng tao si Yang Tao kaya nanatili siyang kalmado. Ngumiti siya ng bahagya at ibinaba ang tingin, haha. Yang Tao, ganyan ka pa rin ba? Nandito ako para mamili. Ganito ba talaga tretuhin ng supermarket niyo ang mga customer? Nakatayo si Zhang sa gitna ng tambak ng kariton, nakatitig ng matalim na para bang hinahamon ang sinuman. Pero imbes umatras, mas lumakas pa ang loob ni Yang Tao. Mas lumaki ang boses niya at nang asar pa, mamili raw. E di sige, bayaran mo lahat yan ngayon din. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin kung magiging marahas kami. Nakakagulat na nagagamit ni Yang Tao ang kanyang mga maduming taktika kahit sa ganitong kalaking mall. Isang oras ang lumipas, at sa wakas ay natapos ang kahaba-habang resibo ni Zhang. 4 na cashier pa ang tinawag para matapos ang pag-checkout niya. Nakatayo lang si Yang Tao, pinapanood ang lahat. Nilapitan niya ang cashier at agad nagtanong, magkano lahat? Tiningnan ng cashier ang resibo, bakas ang inis sa mukha, pinunasan ang pawis at sumagot, 56,883 yuan. Hawak ang card reader, tinuro ni Yang Tao si Zhang at pasiga na inutusan, magbayad ka. May kasabihan na ang mahihirap daw ay mahilig magyabang. Sa tingin ni Zhang, sobrang lumampas na si Yang Tao sa linya, pero nanahimik na lang siya. Mula sa bulsa, inilabas niya ang kanyang legendary black card. Mabilis at tiyak ang pag-swipe niya, puno ng kumpiyansa ang kanyang kilos. Tila ang kanyang tingin pa lang ay sapat na para iparating ang lahat ng inis at galit na pinipigilan niya mula pa kanina. Tumunog ang makina, matagumpay ang transaksyon. Napatitig si Yang Tao sa screen, hindi makapaniwala, habang gumigiling ang panga, totoo bang pumasok ang bayad? Napabuntong hininga siya sa inis, pero wala nang sinabi pa. Tumalikod na lang siya at sumenya sa 2 gwardya, aalis na tayo. Pero hindi hahayaang makaalis basta-basta ni Zhang. Galit siyang sumigaw, Yang Tao. Huminto ka riyan. Sa gulat ni Zhang, biglang humarap muli si Yang Tao, nakasara ang mga kamao at bakas ang galit. Ngunit nanatiling kalmado si Zhang, may bahagyang ngiti sa labi. Ginaya pa niya ang bastos na kilos ni Yang Tao kanina at sinabi. Kanina, ang sama ng ugali mo. Humingi ka ng maayos na paumanhin, kung hindi, ibabalik ko lahat ng mga binili ko. Pero kahit malinaw na mali siya, matigas pa rin ang ulo ni Yang Tao. Nagpatuloy pa siya sa pakikipagtalo, baluktot ang mukha sa inis, maraming tao dito sa shopping center, huwag mo na akong gipitin. Pinapahirapan mo pa rin ako. Parang magnanakaw na naniniga sa pulis, si Yang Tao pa ang nagmukhang biktima. Maraming mamimili ang nakasaksi sa nangyayari, at dahil sa malinaw na kawalang katarungan, isang magandang dalaga na kanina pa nakikinig ay hindi na nakapagpigil. Pasigaw niyang ipinagtanggol si Zhang. Ikaw ang bastos dito at walang galang. Kanina pa malinaw na ikaw ang mali. Isang sorry lang ang hinihingi niya, hindi ba't maliit na bagay lang yun? Isang matangkad at gwapong lalaki na nasa malapit din ay sumang-ayon, oo nga, mag-sorry ka na. Kung hindi, hindi na rin kami bibili dito. Sa kabutihang palad para kay Zhang, isang kilalang YouTube influencer na kanina pa nagre-record ng buong eksena ang nagsalita rin at binalaan si Yang Tao. Nakunan ko lahat sa video.
Mag-sorry ka na ngayon din, o sisiguraduhin kong buong bansa ang makakaalam ng ginawa mo. Nagbago ang ihip ng hangin, nasa panig na ngayon ni Jiang ang suporta at bentahe. Nanatili siyang mahinahon at tiwala sa sarili habang nagpapaalala kay Yang Tao, mag-sorry ka na lang. Kung taos puso, bibili pa ako ng 10 beses na mas marami dito. Nanigas ang leeg ni Yang Tao at sumagot. Tigilan mo nga yung kalokohan mo. Ngumiti si Jiang, saka inilabas ang kanyang makapangyarihang black card. Mayabang at malakas ang tawa niyang sinambit, kalokohan. Sige, tawagin mo ang card reader at ipapakita ko sa iyo ang balanse. Nang makita ni Yang Tao ang itim na kulay ng card, may kung anong kaba ang damapo sa kanya. Ibinigay niya ang card reader, at mabilis itong swipe ni Jiang na para bang sanay sa malalaking transaksyon. Pagtingin ni Yang Tao sa screen, nanlaki ang kanyang mga mata at napasinghap ng malakas, mahigit 7 milyon ang balanse. Ang matagal na niyang tinutulak-tulak ay walang iba kundi si Milyonaryong Jiang. Naging seryoso ang mukha ni Jiang at may pangungot siya sa tinig ng sabihin. Mag-sorry ka, at patuloy akong bibili dito. Kung nagsisinungaling ako, maging apo mo na lang ako. Lubos na nasiyahan si Jiang sa bawat salitang iyon. Matindi at masakit para kay Yang Tao, parang sampal sa dangal nito. Sa hitsura ni Yang Tao, para na rin siyang tiyuhin na pinagagalitan ng pamangkin. Sa bigat ng pressure at kapangyarihan ng pera, pinagpawisan ng malamig si Yang Tao. Hindi na siya makasagot, at unti-unting lumamig ang galit niya. Sa huli, sumuko rin siya. Inyuko niya ang ulo, inilapat ang dalawang kamay sa tagiliran, at yumuko ng 90 degrees habang malakas na nagsabi, pasensya na. Ngunit sapat na ba ang simpleng paumanhin para mapawi ang kay-abangan niya kanina? Lumapit si Jiang, inilagay ang kamay sa ulo ni Yang Tao, at parang aso itong marahang hinaplos. Sa masayang tono, pinayuhan niya, tandaan mo, huwag ka nang sumubok ng ganito ulit. Kumunat ang mukha ni Yang Tao, pilit na pinipigil ang inis. Wala pa rin itong pinagkaiba, patuloy na bumubulong sa mayaman at nanlalamang sa mahihina. Habang papalayo na si Jiang nang walang ibang sinabi, agad na nag-iba ng tono si Yang Tao, iniangat ang ulo at magalang na nagtanong, Mr. Jiang, bakit po ba ang dami niyong binibili? Nakapikit si Jiang, hindi man lang siya tinitingnan, wala kang pakialam. May sarili akong negosyo. Mabilis namang nag-shift si Yang Tao, mula sa mayabang, biglang naging magiliw at puno ng ngiti, halos nakapikit ang mga mata sa sobrang friendship mode. Malakihan palang negosyo. Maliit lang ang supermarket namin, kulang pa sa paninda. Gusto niyo bang maghanap pa ng iba? Napalingon si Jiang at tumingin sa kanya. Matagal ka na sa supermarket na to. Siguro alam mo kung saan makakahanap pa, di ba? Mabilis na tumugon si Yang Tao, syempre. Naalala mo si Zhang Shengjie. Siya na ngayon ang humahawak sa stock. Walang sinayang na oras si Yang Tao at agad na dinayal ang numero ni Zhang. Halata sa boses ang tuwa, o baka desperasyon, hello, Zhang. May malaking kliyente ako para sa'yo. Tahimik lang na nakatayo si Jiang, nakapamewang, walang ipinapakitang emosyon habang malalim sa pag-iisip. At gaya ng inaasahan, si Yang Tao ay parang laptop pa rin ni Zhang, hindi nawala ang pagkaalalay. Hindi maiwasan ni Jiang na mag-isip kung gaano karaming maduming pera na ang kinita ng dalawang ito mula sa Harenfa Supermarket.